The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Every year, Jesus' parents went to Jerusalem for the festival of the Passover. When he was 12 years old, they went up to the festival according to the custom. After the festival was over, while his parents were returning home, the boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. Thinking he was in their company, they traveled on for a day. Then they began looking for him among their relatives and friends. When they did not find him, they went back to Jerusalem to look for him. After 3 days, Jesus' parents found him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When Jesus' parents saw him, they were astonished, and his mother said to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And Jesus said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But his parents did not understand what he said to them. Jesus went down with them and came to Nazareth and was obedient to them. And his mother kept all these things in her heart. And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. My dear friends, this is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. May biyaya at grasya sa pagsunod sa Diyos. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Nasa second day po tayo ng ating novena sa kanyang karangalan. At ngayon din po ay pinagdiriwang din natin si San Lorenzo Ruiz, ang unang martir na Pilipino. Sa biyaya po ng pagsunod, importante po na tayo ay laging nakasunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po ba ay masunurin? Alala ko po ang isang kwento ng isang pari na kung saan palagi siyang sumusunod. At may pagkakataon na siya'y pinagbawalan na sumama sa isang paglalakbay. At sa pagkakataong yun, ay siya po ay naligtas dahil dun sa kanyang pagsunod. Yung sasamahan niya sana, na-aksidente at hindi po siya nasama dun sa aksidente na yon. Siguro marami din po tayong mga kwento tungkol sa pagsunod at pagsunod sa ating mga magulang. Kaya nga po sa murang edad, minumulat po sa atin na laging sumunod sa magulang para hindi mawala. Ayan. O kaya para hindi masaktan. Kaya po importante sa akin yung pagsunod. At meron pong pagkakataon na ako'y napalo dahil hindi ako sumunod sa aking magulang. Lalo na kapag nakikipaglaro sa mga kaklase, late na po umuwi, so pinalo po ako ng aking mga magulang dahil hindi nakasunod dun sa tamang oras ng pag-uwi. Sa ating pong ebanghelyo, ang ating Panginoon din ay sumunod kung ano ang kalooban ng Diyos. At yun po ang manatili sa templo. At mga magulang ni Kristo ay nag-alala din. Si Maria at si San Jose ay nag-alala din. Pero mas sinunod niya kung ano ang kalooban ng Diyos. At yun po ay pagtingin sa kanyang mas malalim na pagtingin sa kanyang sarili para sa Diyos. At yun po ang pagiging anak ng Diyos. Kaya yung pagsunod niya ay mahalaga po na siya'y manatili sa templo sapagkat ipinangangaral niya kung ano yung mabuting balita. Sabi ni Santo Tomas de Aquino, the fundamental virtue is to seek God with one's whole heart in obedience to the divine will. Kaya nga po, ang pinaka
tanda ng ating pagsunod o pagiging mabuting buhay ay pagsunod kung ano ang kalooban ng Diyos. At ito rin po ay tanda ng pagiging mababa ang loob. Sabi rin ni Saint Benedict of Nursia na the first degree of humility is from obedience. Lagi tayong sumunod sapagkat mayroong biyaya sa ating pagsunod. Kaya po maliligtas tayo kung marunong tayong sumunod. Sa kahit po mga simpleng mga bagay na ating ginagawa, dapat nating sundin. Ngayon po maraming hindi masunurin kahit po sa paglalakbay natin o minsan marami tayong mga signs o mga karatulan na ini-ignore po natin o binawalang bahala. Yung mga simpleng bagay na po yun, makakatulong sa atin para tayo maligtas. Diba? May mga bagay na bawal tumawid, nakamamatay. Minsan ini-ignore po ng ilan. Yung pagtawid pa lang o sa tamang daan, hindi po natin masunod. Kaya po mahaba pa ang ating lalakbayin bilang mga Kristiyano. Sa pananampalataya po natin, importante yung pagsunod. Marami pong utos ang Diyos o 10 utos ng Diyos. Nasusunod po ba natin ang mga bagay na ito? Mahirap sundin o alam natin yung 10 Commandments, pero sinusunod po ba natin ang mga ito? Magandang katanungan po ito sa ating buhay. Masunurin ba ako kung anong kalooban ng Diyos o yung pansarili ko lang ang aking inuuna? Pag ganyan po, hindi tayo maliligtas, hindi tayo malalapit sa kaharian ng Diyos. Kaya magandang mapag-isipan natin sa ikalawang araw na ito ng novena sa karangalan ng ating mahal na ina, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mary kept all these things in her heart. Nagmuni-muni si Maria sa mga salita ni Kristo na dapat siyang nasa tahanan ng Diyos. At ganoon din lumaki ang ating Panginoon ng puno ng karunungan at kinalugdan siya ng Diyos. Kahit po ang Bible nagsasabi na ang pagsunod sa ating mga magulang ay tanda ng biyaya at kahabaan ng buhay. Meron po verses sa Bible na makakatulong din sa atin na ang pagsunod pala sa ating mga magulang, ahaba ang ating buhay at ganoon din magiging mabiyaya ang ating buhay dahil sa ating pagsunod sa mga magulang. Sapagkat sila man ay tanda ng Diyos o kalooban ng Diyos dito sa lupa. Nawa, lagi po tayong maging masunurin sa kalooban ng Diyos sapagkat ito ang ikaliligtas po natin.